tubig. So kung wala kang poso, walang magsusupply sa'yo ng sariling tubig, yun nga lang, sarili mong gastos. So, ang labor kasi na hiningi sa akin is 25K. Labor pa lang yun, plus material. So, aabot siguro ako ng mga 15 to 20. So, probably nasa almost 50,000 or 40 ang gagastusin ko. So, ngayon, ang tanong ko is, marami kasi ako naririnig. Siyempre, may mga nagsusumbong din. Marami kasi ako naririnig. Bakit? Kasi ganito yon, hindi sa magmamayabang ako ha. I-share ko lang sa inyo kasi di ko naman din pera yan. I-share ko lang sa inyo. Yun kasing bahay ko dyan dati, kubo lang talaga yan. As in kubo lang. Kawayan lang, tapos plywood, ganyan. Semento lang yung sahig. Tapos pinasemento ko lang yung patong ba, na 3 patong yato na semento, tapos plywood, ganyan. Ganyan lang talaga ang bahay ko dati. Dahil wala naman ang akong pera. Kasi mas pina-prioritize ko kasi yung bahay ko sa Cavite. Siyempre, magkano din yung monthly ko doon. So, hindi kaya ng aking bulsa, guys. As OFW tayo na mahinaan lang ang kita, mahirap talaga. Oo, mahirap. Hindi ganun kalaki yung income natin. So, kasya-kasya lang. Siyempre, 2 anak ko. So, ang ending, ngayon nasira yung bakod nga namin na kawayan. Kawayan lang yung bakod ko. Pero yung lupa ko kasi is 214 square meter. So, yung kabilang side naman nun is sa boundary namin ng kapatid ko. So, siya, nakapagpabakod na siya ng kanya, na dinugtong niya doon sa aking sa aking wall ng bahay. So, okay na siya doon. Yung akin na mula likod, paikot sa gilid, para siyang L ba? Galing sa likod, then padiretso sa papuntang harap. Nasira yung bakod ko na kawayan. So, syempre, dahil yung daanan ng tao is maputik na, ginawa nila, doon na sila nadaan-daan sa harap mismo ng bahay ko. Kasi nga wala ng bakod. So, itong asawa ko nung nalaman niya, sabi niya sa akin, pagawa mo na yung bakod. Which is, ang gusto ko lang sana noon is, di ba nauso yung hollow block, pailan lang na hollow block, then postehan lang, gawa ng poste, then lalagyan lang parang cyclone. Oo, ganun lang sana gusto ko. Kaso si asawa ko sabi niya, hindi, kung magpapader ka na lang, gusto ko yung pangmatagalan na. Permanent mo na. So, dahil nasukat naman na yung lupa ko, pinapermanent ko na yung aming bakod. So, sinemento talaga, which ang laki talaga na nagastos ko. Kasi more than a month yung ginawa eh. Ilang poste din yun. Basta, ilan yung mga 800 hollow blocks or more? Di ko alam, basta mahaba kasi yun. Kasi imagine nyo yung 214 square meter pa L. So, malaki talaga nagastos ko kasi may beam yun eh. May beam sa ilalim, may matting. Tapos, ang taas naman niya is mula sa floor. Sa flooring is 150. So, mataas talaga siya. Mataas. Ako kasi 150, no? Ako kasi 151, 152. So, hindi ko sabi ng kapatid ko, hindi na daw niya tanaw kasi pantay tao na daw sa kanya yung bakod. So, kaya laki na ginastos ko talaga dun sa bakod na yun. Ngayon, siyempre, nang napabakuran ko na yun, siyempre, mga tao dun sasabihin ng ganyan, ay, nagpabakod na siguro. Alam mo kasi yung village, yung barangay ba, baryo. Lahat kasi ng kilos mo dyan, makikita ng iba. Oo. Ganun kasi yun. Tapos may maririnig ka na dahil nga pinagawa ko yung bahay, pinaalis ko yung mga kable ng kuryente nila. Doon kasi nakalagay, doon kasi nila, ang nangyari kasi, yung pinaka-main na poste, nandun sa harap ng bahay ko sa may kalsada. Oo, sisi. Sa kalsada. So, yung mga tao doon sa katamaran nila, or hindi naman sa katamaran, siguro wala silang extra na panggastos, lahat ng wirings nila, dinaan nila doon sa aking bubong. So, which is, nagsabi na ako, natanggalin ninyo yung inyong mga wire kasi nga, magpapabubong ako or magpa-up and down ako, magpataas ako, hindi pwedeng nandoon. Kailangan yung ilagay sa tamang na hindi nakaka-istorbo sa mga bahay. Kasi delikado yan pag bumagyo-bagyo, nagsiswing-swing din sa mga bubong namin. Sabi kong ganyan, hindi pwedeng ganun. So, doon na nag-start. Doon nag-start na ang magandang